Good morning, world! Oh, wala kaituhan dahil kakakain lang natin. Guys, ang gagawin natin ngayon, Kwentuhan lang. kwentuhan lang. Kasi Oo. kumain na tayo eh. Ang lakas ng hangin ka, oh. Eh pagkatapos nitong ating patayin natin ang aircon at buksan natin ang Ay, bintana. kita mo yung I know. Ganun Tsaka lang. yung yung wind Hindi, chime. tsaka yung wind chime naririnig ko kanina. Kaya lang, mamaya na pagkatapos natin, pwede natin buksan ang bintana kasi may hangin. Right now, sinasara namin ang bintana para na walang ingay. Ay, Sabado, ano nga? Ay, Linggo! Sunday! Kaya walang construction off sila. Tahimik. Kaya tahimik. Okay. So guys, ang gagawin natin ngayon, mga frequently asked questions. Most of them nasagot na namin sa mga different vlogs, in passing, or whatever. Kaya lang, yung mga bagong nanonood sa atin, ay nagtatanong ulit. Pwede mo i-usog para lang yung pa mo. Mga nagtatanong. So, hindi na nila nabalikan yung lumang vlogs. So, ang unang tanong lagi, bakit Angeles, Pampanga? Ay, hindi. Bago pa yan, ang tanong nila, bakit Pilipinas? Nasa Amerika na kayo. Bumalik pa kayo sa Pilipinas. Siya, 45 years sa Amerika. Ako, 30 years. Siya, nag-retire nung 62 years old siya. Ngayon, ilang taon ka na, boy? 49. 1949 pala. Oo nga, 1949. Ano ba tinatanong mo? Yung Taon? taon? O, Ilang taon? 1949. Ilang taon ka na? Mabuti naman. Ilang taon ka na? Bukas. Bukas alis Ay, tayo. ay, ay. 74 na siya, guys. He will be 75 in December. Talaga naman, hindi. Talagang detail naman, ha? Oo, kasi nagtatanong din sila eh. Tapos ako, 50, kapi 56 ko hindi last month, June. Ayun, make yourself comfortable kasi mahababang kwentuhan ito. Ay, no. So wala naman kayo kung may ginagawa kayo guys, gawin nyo naman parang radyo naka-on o nagda-drive kayo. Wala naman kayo mapapanood, ang aming bill-bill lang naman ang mapapakikita. Kasi no, may bilbil, oy. Tumigil ka, ha? Hindi, busog tayo ngayon. Miskin na, oh. Sabihin lang natin busog tayo. Busog, ganyan. So guys, number one na At saka question. huwag ka babanggit ng bilbil. Para kang ano nun, ha? Para kang saying bad words. So guys, ang unang tanong talaga, number one, bakit kami nag-retire sa Pilipinas? Yes. Ang sagot, ang tagal na namin sa Amerika, tinanganak kami sa Pilipinas, kami ay dual citizen, US and Filipino, and it has always been his dream. It has always been his dream na uuwi ng Pilipinas. Kahit nung bago pa tayo mag-asawa, I remember you always say, pag-retire natin balang araw, gusto ko Pilipinas. Pero ako hindi. Ako ay Pilipino. Ako ay sinilang sa Pilipinas. Sa isip, sa salita, at sa gawa. So ako, syempre, bagong salta ako nung sa Pilipinas, nung nag-meet kami, 26 years old ako nung nag-meet up kami. Para sa akin, ay, this is my new home. Of course, Pilipino ako. Hindi yan magbabago ng kahit anong papel. Pero, ito na ang buhay sa Amerika. Kahit na ordinaryong tao ka, nakakain mo yung masarap, nakaka-drive ka ng kotse na, ni tricycle dati, ni bisikleta. Kaya nga ako hindi marunong magbisikleta. Kasi kahit bisikleta, wala kami. So sabi ko, ito na yon, ito na, this is my home. Hanggang nag-meet kami, naging mag-asawa, nagkaroon ng anak, 2 anak, this is home. Pero nung nag-pandemic, nag-change of heart ako. Sabi ko, you know what? I don't know, but deep inside, sabi ko, I guess I really want to retire in the Philippines. So doon kami nag-usap. Kaya punta kami ng Pilipinas. Pero hindi naman yan question, di ba? Alam naman kami magre-retire sa ibang bansa, taga-Pilipinas kami. Hindi, kasi meron din mga nagre-retire Sa ibang bansa. Kanya-kanyang choice yan. Correct. So, may nagtanong din na is it, kumbaga, okay ba ang mag-retire sa Pilipinas? Nasa sa iyo yun kung ano ang likes and dislikes mo, yung anong priorities mo. Kasi ang tao, iba-iba nun. Iba-iba ang priorities in likes and dislikes. Pero kami, number one, mas mura dito sa Pilipinas. And yun nga, mula nung na-decide namin na, sige sa Pilipinas tayo, talagang ini-imagine ko kasi I don't want to regret. I don't want to regret kasi binenta na namin lahat. May nagtanong din, what did you do with your house? What did you do with your cars? Everything. Inano na rin namin yan, sinagot na rin namin yan a few times.
We sold everything except our kids. Kids. Lahat binenta namin, guys. Lahat binenta namin, pati kutsyon namin binenta kasi ang mabenta namin, binenta namin, ang pwede ipamigay, pinamigay, ang dapat itapon, tinapon. With the help of God. Lahat. In time na In ubos time namin na dispose. ubos. Talaga, imbang talagang very smooth ang talagang sailing namin. Oh, yeah, very Yeah, smooth. dahil kasi nga lahat Pinagdadasal. pinagdadasal. Hinihingi namin ang guidance. Kasi kami naniniwala kami sa dasal, naniniwala kami sa Diyos. Prayer changes things. So kahit na sa maliit na bagay, pinagdadasal namin. Kahit yung mga kung sino makakabili ng mga gamit na binenta namin, ipinagdasal namin. Pinagdadasal namin yun. Sana po, Oo, Diyos ko po, ang mapunta. makabili po sana ng gamit namin o mapunta po sana ito kung anong bagay, couch o ano, doon po sa mga nangangailangan at sana po, yung bang ano rin, yung bang masilop din sa gamit. At- Kasi lahat ng mga Oo. gamit namin talaga namang Working, no problem intact. talaga. Intact, walang problema. So, yun naman, sinagot naman ng Diyos. Lahat ng may bumibili. bagong, Hispanic couple. Malalaki ng mga anak nila, may 20-something na, tapos may mga teenager sila. Pero nakabili sila ng lupa't bahay. Just in time, habang nagbibenta kami, na-approve sila, okay lahat, nabigay sa kanilang Yung susi. loan nila. Yung loan nila na matagal na daw silang nagtatry na bumili ng bahay, pero that time, everything went okay. Laking tulong din sa kanila daw kasi ang ref, washing machine, Sobra. bedroom set, sala set, Clock. malaking clock na kung bilog. pwede pa namin yun kung kasya nga sana sa box, dinala namin kasi we like that clock. Big clock. Paintings. Paintings, ang dami Mga na bumili sa gamit amin. na- Mura lang ang benta namin. Mga binenta namin mura, tapos yung iba karamihan give away, mga tools ko sa Mga binenta. garden, Uh-huh. meron akong trimmer, meron akong edger, Mhm. kumpleto ako. Kahit na nagpapagarden kami, pero siya meron. Kasi gusto niya yung meron siya. Pagka ginusto yung gawin, meron. So Yung anyway, bigay lang yun, ang daming ang daming bigay. nabigay. Pero, at least yung mga nabigyan, talagang we can tell na Para naman sa kanila, kinailangan nila. masyadong favor naman ang nangyari sa kanila. Dahil isipin mo, bagong bilhin bahay mo, galing ka sa apartment. Mhm. Lahat, kumbaga, siyempre, pagka sa apartment ka, limited lang ang mga Space. appliances, mga furnitures. Doon, tamang-tama lahat dahil meron pa silang bukod doon sa bahay, meron pang, ano ba yun, parang barn na Para silang may extra building doon. Oo, doon. Sa pinili nilang lupa. Sabi nila, ay tama-tama itong mga gamit. Oo. See, parang ano rin sa kanila, Ay, pati blessing dining din. pala. Oo, dining Pati set. dining set. Lahat marami silang nabili sa amin. Pati kama namin yung Oo. king size bed, tsaka Ngayon, yung kagaya mattress. sa mattress na binili namin dito, yung Nova Form na very comfortable. Mattress. So anyway, yun ang Kamusta nga pala sa kanila? oo, kung nanonood sila, naalala kong pangalan, oh my gosh, si Jesus, Hmm. ay nakalimutan ko yung apelyido. Nasa phone ko kasi nag-uusap kami noon, nung nag-anuhan kami ng tungkol sa binibenta. So anyway, so sa question na bakit Pilipinas na gusto namin, yun nga, mura sa Pilipinas. Yung pera na pinagbentahan namin ng mga gamit, nabili din namin ng mga bagong gamit dito. Pagka nasa Amerika ka, kahit meron ka pang pension na tinatanggap, at saka iba pa yung social security, everything is expensive. Kung doon kami titira, Kung doon kami we titira, cannot afford. we cannot afford it. Mayroon kang maraming bills. Your money is in dollars, but you spend also in dollars. Bahay na bahay lang, magkano? Oh my Magkano ay hindi pa naman paid off ang bahay namin. God. Oh my So anyway, lahat na benta namin, kaya with that money and ng aking retirement pension, in time. Retirement pension, yun ang pinagawa namin ng bahay dito. Pinili ng lupa, pinagawa ng bahay. So everything is paid for. Kotse paid for, appliances paid for. Everything. Everything, bahay, lupa paid for. Wala kaming utang. Wala kaming utang. Pero nag-umpisa na kaming mag-open ng account kay Janet sa Sa Chong. Choms. Dahil kasi one time papunta kami doon, wala akong dalang wallet, wala. Sabi ko yung wallet, dala mo, hindi. Naku malapit na kami.
Ayun, tinawagan namin kung pwede, wala kaming dalang wallet, kung pwede, utang yung dalawang paa ng Manok. manok. Hindi yung Ay, last naku. time ha, nung the other time pa. Approve! Approve kagad credit, pero binabayaran Kaya na namin sabi ko kay Langga, eto na, start na ako ng credit natin to. Sabi ko, Tapos, may nag-comment that time na, bakit hindi kayo dapat may GCash kayo? Meron kaming GCash, nakalimutan naman namin kasi hindi naman kami sanay pa sa GCash. Yung pala GCash, parang Zelle. Sa atin pwede mong i-Zelle, no? So anyway, yun ang question. Number 1, mura dito. Number 1, Pilipino kami, dito kami sinila. Number 2, mura dito. Yung dollars namin na pension and social security. Wala pa akong social security because I'm only 56. I retired at 55. Pag 62 na ako, pwede na ako mag-start mag-apply ng social security. So anyway, yung pagkain, bills, lahat. Oo, Yun ang galing naman sa retirement ko. Okay, so ngayon, yun, mura dito. Nakapagpagawa ka ng bahay na binayaran. Kung sa Amerika ka ba, magpapagawa ka ng bahay, mababayaran mo bayaran. Ilang taon na yun, hindi naman namin natapos bayaran yung bahay na yun. So, hindi... Lahat utang doon. Lahat utang doon. Kotse utang, lahat utang dito, lahat is cheaper. At may nagtanong, bakit o paano ninyo na-handle na ang mga anak nyo malayo? Well, they're grown up. Kahit na nasa California din sila that time, kahit yung isa nasa bahay pa namin nakatira, yung isa nag-move out na noon pa noong 2020, hindi kami magkasama every minute. Dahil kasi they have their own life na. They have their own jobs, they have their own life. Everything. So, that's buhay, di ba? Ang nanay ko at tatay ko, gustuhin man nilang kasama nila ako every minute, mayroon na akong sariling pamilya. Decision making. Dahil kasi, nung bata pa, ikaw nagdi-decide para sa kanila. Sa kanila ngayon. Pero once they, grow older, ang magdi-decide nun sila na sa sarili nila. So, ibig sabihin, pwede na silang iwan. Yun. Kahit nandito kami, hindi ba yung lahat ituturo mo pa sa kanila? Kasi tapos na yun eh. Tapos ka na sa part na yun, Yes. itinuro mo na lahat. Yes. And hopefully, yung mga tinuro mo, maalala nila, matatandaan nila, at apply nila sa buhay nila. But if they make their mistakes, that's their own mistakes, and hopefully they learn from it. And one thing good, sa ngayon, ang communication, alam niyo Yes. naman, di ba? Ang social media. Tawagan mo lang, isang pindot lang, kausap mo na, Free nakikita pa. mo pa. Sa Sa Messenger. Messenger, Viber, o kung ano mang means of WhatsApp, means of FaceTime. communication, di ba? Kanya, So, it helps a para lot. rin para rin kasama mo. Kaya lang, hindi kayo sabay kumakain. Kaya nga lang, hindi sila, hindi sila particular sa oras, alas 2 ng madaling araw. Basta sila hindi nag-isip na anong oras, basta sila tatawag, text. Hindi naman importante, pero para sa amin, importante yun. Dahil kasi, naalala ka na anak mo tawagan, or text, or may tanong man lang, or minsan, video lang ng mga aso nila. Look, ma'am, si Honey, ganito, ganyan. Look, ma'am, si Bibi, ganito, ganyan. Hindi sila nag-isip na baka tulog si mami sila. Basta sila, happy sila na may sinend sila sa'yo na video, which is, it doesn't matter. Wala akong problema sa tulog siya. As much as possible, hindi ko siya gigisingin kasi mahirapan siya bumalik sa tulog ako. Pagtingin ko, iha-heart ko, tulog na naman. Yun ang ano niya. That's my... Yun ang blessing sa kanya. walang problema sa tulog. Career niya. Career ko yan. Career ko na ngayon yan na nag-retire ako. Now, another question is, Paano tayo napunta dito? wala pa. Wala pa. Okay. Malapit na tayo dyan. Okay. Bakit ka nag-retire ng maaga? Mm-mm. You're limiting yourself. May nagsabi, you're limiting yourself. Mm-mm. Na hindi ka mag-grow as a person. You can still take care of your husband kahit nagtatrabaho ka. Ay, madam, I have done that for many years. Okay. My husband is already retired when he was 62. Ito pa, may isang naka-misunderstood dati. Bakit daw nag-antay pa kami ng 10 years bago 62 pala siya. Nag-antay siya ng maraming bago umuwi ng Pilipinas. Hindi siya makauwi ng Pilipinas. Dahil Umuwi may siya siya. mag-isa. He retired at 62. So he retired at 12 years ago. Hindi naman siya makauwi ng Pilipinas na dito na mag-permit. Dahil ako nagtatrabaho pa, ako retire lang. At saka Because we have a big age gap. Ayoko na maiwanan ka, no? Kaya nga. So, yun ang tanong.
So ngayon, bakit ako nag-retire ng maaga? Because he is already retired. Kung pareho siguro kami ng edad, Sabay kami, siyempre. healthy pa naman kami, we can still work. Yes. Working is good. And you have more money when you work. Yes. The more you work, the more money you have. Yes. Ngayon, nag-retire ako ng maaga kasi kung aantayin ko yung regular retiring age of 65 or kahit na early retirement of 62, Ilang taon na ilang ako taon nun? na siya nun. Di ba- Marami nga akong pera makukuha sa Kaiser from my pension. Baka hindi niya na alam ang amoy ng pera. Baka hindi niya na alam kung ano itsura ng pera. I know. Baka pati pareho na kami hindi makapaglakad. I know. Oh. Baka Para na- ano ang gagawin mo sa pera? Yes. Yes. Diba? That's correct. Correct. Eh, simple lang naman ang pamumuhay namin. At That's- maraming nag-question sa word na simple. Simple life ba yan? Meron kayong ganito, ganyan, ang ganito ang bahay niyo. This is our simple. Mhm. Simple dahil hindi kami maluho. Yes. Hindi kami maluho sa material na bagay, kaya kami simple. Kung hindi kami simple, dinangutang kami para lang mapakita sa inyo, ay, napakalaki ng bahay namin, ay, dami naming kotse. Tapos na kami dyan sa pangutang sa Amerika, kasi sa Amerika ganun ang buhay. Bihira lang ang tao doon na walang utang. Most Filipinos may utang. No, not only Filipino. I know, pero we're talking Ganon about sa Filipinos. sa Amerika. Pero hindi yun masama kasi that's how you acquire things to make yourself comfortable. Because you work hard, you utang, kasi kung hindi mo naman kayang i-cash, kung regular lang tayong tao empleyado sa Amerika, you utang, you work, you bayad. And so on and so forth. That's how you get a house, that's how you drive a Mercedes-Benz, that's how you drive a BMW, Lexus. Hindi yun karangyaan, kundi parang price mo yan sa sarili mo na you work hard. Na anto ka pa, drive ka na 12-hour shift, hindi na drive mo maganda. So, hindi tayo mag-judge sa mga ganyang bagay. At saka doon, pagka wala kang utang, parang hindi ka, you're not established, parang wala ka doon. Kasi ang credit history is important doon. Kailangan may history ka na nangungutang ka na nagbabayad. Pag bumili ka ng bahay, they look at your credit history. Pag wala kang credit, hindi ka ma-approve. Unless nakaka-cash mo. Bibili ka ng kotse, they look at your credit history. Ay, nakabili na to dati ng kotse. Inutang niya, pero binayaran niya. Doon nila ibine-base Oh. What kind of personality are you? You know? Tapos kung ano ang maibibigay nila sa yung offer financially ng mga bangko. Kung ano history ng buhay mo. Oo. Kasi nga naman, if you have bad credit, meaning you are bad, not bad, but you cannot establish yourself. Kasi doon ibine-base nila ang pagpapautang. Pati pagkatao mo na rin. Oo. Kasi pagka syempre, alam nyo na, yung tao na hindi mabuting tao, Hindi isa na yun, mapagkatiwalaan. hindi mapagkakatiwalaan. Kaya wala siyang credit. Ganon. Or meron siyang credit, pero bad. Tatlong bad. Kasi hindi updated sa sa pagbabayad. Yung ganon. Pero hindi naman ibig sabihin na bad credit ka, bad person ka. Hindi naman. No. Kasi depende sa sitwasyon. No. Nawalan ng trabaho, namatay ang partner, so kailangan may mag-aalaga sa mga bata, they have to stop work. Ngayon, ang mga utang nandun, hindi mo na mababayaran. So, depende sa So, hindi tayo pwedeng mag-judge. Ang mag-judge lang ang pwedeng mag-judge sa atin ay ang Diyos. So, God first. So, bakit Pampanga Angeles? Yon. Yon, ang number one question. At alam mo nakakatuwa, yung mga na-meet namin dito, either on Facebook, through our YouTube, or in person, dahil nag-say hi sila sa amin, they are so happy. We are so happy na you chose Angeles. Bakit nga ba Angeles? Hindi naman siya taga-Angeles. Hindi kami taga-Pampanga. Wala kaming kilala, Meron akong co-worker. wala kaming relatives. Pero Wala. hindi sa Angeles, pero sa Pampanga, may dalawang co-workers na close ko rin. Shout out Ben, Celis, and Pinky. And then, husband ng friend ko, si Jen. Tayag. Ang husband Tsaka niya si si Al, Al. taga San Simon. Pero hindi
kami nag-base doon na, ay, nataga ron sila. Kasi hindi naman sila dito nakatira. Sa Eh, Amerika naman sila nakatira. Hindi nga namin alam kung saan sila nakatira dito. Oo, hindi nga. Nung huli ko na lang nalaman na si Ben pala, taga rito, si Ben. Pero si Jen at saka si Pinky, alam ko na dito sila. Pampanga, pero Hindi Angeles. hindi, tsaka hindi mo alam kung saan dito. Palagay mo ng Angeles man, hindi mo alam kung saan dito sa Angeles. So ngayon, yung sinasabing God guided us here, God brought us here, is true Amen. to sa aming Thank you, sitwasyon. Lord. Thank you, Lord. You know why? When we decided to retire in the Philippines, to settle back in the Philippines, nag-usap kami, saan tayo titira? Sa amin? Sa Roja City? Maliit lang ang Roja City. There's not a lot of, kumbaga, I mean, progressive naman na, pero it's very small. Tapos, may lupa kami doon, pero hindi namin gusto na mag-retire doon, kahit may kapatid ako doon. Kasi, ako pwede akong magbakasyon doon, no problem. Pero as for us, natitira doon, ayaw namin. Ayaw din yun sa Maynila, at alam na nating lahat, yung traffic, magulo na, very polluted na, populated na, 'di ba? Ngayon, sabi namin, never pa kami nakapunta at that time. Hindi pa kami nakapunta ng Davao. That time na hahanap at nagdedesisyon kung saan kami mapupunta, sabi namin Davao because it is safe. Clean. Wala sa politics, hindi natin pag-usapan ng politics, pero alam nating lahat na ang Davao is known to be safe and clean. Di ba ang ganda nun? Kasi doon na nga kami, may realtor na kami mga nakausap, dalawang kausap namin, tapos yung isa talagang doon na, pumili na kami ng lot. May nakita na kaming gusto namin bahay na nagustuhan. Pero napakaliit. Which is okay na Okay na sa sana, amin. okay na. Okay lang. At napakamahal. Napakamahal. 9 million ay napakaliit. napakaliit. Ilan ng Siguro, 90 square meter? Ang lupa. Ang lupa. Pero ang bahay was 79 or 81 square meters. Pero cute. Pwede na kami. Maliit na Kaya na, okay na kami. Okay na Sige, kami. dyan na tayo. So, pumili na 9 kami ng million lot. that time, 9 million. Pumili na kami ng lot. Pumili na kami ng Design. kasi parang tract home. Halos pare-pareho yung mga bahay. Parang sa States. Pero, hindi pa kami nag-down. Tsaka hindi gated community yan. Gated Gated na yun? Yeah. No, Hindi ba? it's not. I can't remember. So, populated. So anyway, hindi pa kami nag-down. Magda-down na sana kami para to reserve. Kasi meron ng mga ready, meron rin gusto mo. Depende sa kung anong target date mo. O gusto mo mag-move in 6 months, o ito, ay matatapos sa 26 months, or ito. So depende kung anong goal mo. So anyway, hindi yon gusto ng Diyos. Kasi nung nagmahal na within a span of 6 months or so, yung 7 million naging 9 million mahigit within 6 months to 1 year. Sabi ko, gaang mahal na. Pero before pa this, nanonood kami ng mga YouTube ng mga bahay sa iba't ibang lugar. Hindi, tsaka pagka kasi ang mind mo, nandun na, nakaset na sa lilipat ka, you know, Yun na yung lugar na yun. Yun ang nakaset na ang mind mo. Ang magiging ano mo ngayon, ang magiging attention mo, para bang yung maghahanap ka rin sa iba. Kumbaga sa nanonood ka, puro katatawanan. Tapos nanonood ka na rin nila, mapupunta ka minsan ngayon sa drama, yung ganon, o kaya sa action, ganon. So by that time, nandun na ang pag-iisip namin, di ba? Bibigyan na kami ng bahay sa Davao. Yun, basta sa South, medyo parang ano na nga, yung bang hindi namin masyadong kabisado. Tapos dito kami tumingin sa North. Yan, Subic, Bataan, Zambales, Olongapo, yan, dyan. Wala kaming makita. Nataon naman na wala kaming makita na gusto namin. Wala, parang wala. Tapos napunta kami sa Pampanga. Ayun, doon parang nagbukas uli ang mind namin. Oops. Tingin kami, mukhang maganda to. Oops, ganito. Oops, may swimming pool. Oops, yung bang ganon. Natandaan ko yung araw na yun.
nung nanood siya ng Blueprint Properties Pampanga. Shout out sa mga taga Blueprint! Shout out! Mga De Jesus family, kay Ena Lalo, at saka kay Architect Mark and Kim. So, nanood kami. Tandang-tanda ako, nasa kusina ako, siya nanonood. Sabi niya, halika ga, tingnan mo to, ang ganda ng bahay. Tinignan ko, saan yan? Pampanga. Napaupo ko, nanood kaming dalawa. Sabi niya, why don't we consider Pampanga? Sabi ko, Pampanga? Mula nang balita ko yung word ng Pampanga, parang layo-layo. Kasi never nga ako nakapunta ng Pampanga, napunta ko lang sa Luzon, Baguio. Maynila. Baguio. Baguio nung 16 years old ako. Tapos, yun lang, wala lang ako na ibang napuntahan. Kaya, Pampanga, parang layo naman yan. And then nag-research ako ng Pampanga. At that time, ang mga nasa YouTube na Pampanga houses, they are much cheaper than sa Davao. Hindi sa Como malapit ako dahil kasi Caloocan lang ako eh. Caloocan Wala, next to Manila going north. Yun ako, from Caloocan ako. I was born and raised in Caloocan. Hindi sa Como, dyan lang ako sa Caloocan. Hindi, dahil kasi hindi naman siya doon titira. Mhm. So sabi niya, why don't we consider Pampanga? Sabi ko, let me look into it. Ang dami kong pinanood. 2 tao ang message ko to inquire. Eto, mahilig to sa ganun eh. Magre-research muna siya kahit na kahit may bibilin siya online, let's say, ay nako, bago yan bumili, talagang nakita niya lahat, description, comments, ratings, lahat, reviews, comparison, everything. Dahil kasi pag may binibili ako, guys, bihira akong nag-regret sa isang bagay na ginawa ko. Bihira ang regret sa buhay ko. Lahat ng kahit na mag-asawa tayo? yeah, Oo. magre-regret pa ako, huli na yata. So anyway, ang dami kong tinignan. Nag-message ako sa 2 tao, 2 different YouTube hosts. Ang isa, it took her a week to answer. Itong si Ena, hello Ena, I miss Ena. you. Si Ena, Anak ni anak ni Rick. anak ni Lalo. Sir Rick Lalo, Ano na siya? kapatid ni Wen Ah. De Jesus. So, pamangkin nila engineer. So, napinsan nila ng mga architect. So, nag-message ako, right away, nag-respond siya. Yun guys, kung meron kayong negosyo, or meron kayong pinopromote, pag may nag-message, dapat quick response. Ako, guilty ako dyan. Lalo pa sa face, sa email, madali ako mag-respond. Ako sa messenger minsan, I'm sorry guys, sa mga nagme-message. Siya sa messenger, madali siyang mag-respond. So, message him kung gusto mo sa messenger. Kasi sa akin, hindi ka... Louie Baelio. Oo. Hindi, nandun na yung link sa Kasi marami pa rin nagme-message. No, binago ko na. Sa Louie Boy. Binago ko na. Binago ko na yung link. Louie Baelio. Oo. Hindi, kasi ang link, kay JR na Facebook na hindi naman niya ginagamit, Louie Baelio din. Kaya, binago ko yung link sa YouTube. So, nag-message siya kaagad. Nag-email ako, nag-message kaagad. Nag-reply agad. Nag-reply kaagad si Ena, and that's how everything started. So, yung bahay na nakita namin, gusto nga sana namin, yung kaya lang yung 2 stories. So anyway, doon nag-start, na na-inspire kami kasi ang bilis nila. Nag-set up kagad sila ng time. Do you want to see the on video? Si Architect Mark, si Wen, she's a realtor na asawa ni engineer, at saka si Ena, they went to that house na pinanood namin. Meeting. Every sulok, parang nag-Zoom meeting kami doon. Nag-Zoom meeting, yeah. Oo, talagang doon. Zoom meeting, oo. Tapos lahat, every sulok ng bahay, pinakita, in-explain, mas gusto namin ganyan. Sinabi kagad, ni Architect, yes ma'am, pwede natin palagyan dyan. Question and answers. Question and answer, lahat-lahat. Para bang right away may action. Kaya Yes. nagustuhan namin yung blueprint. Yes. So ngayon, nung nag-start na doon, hanggang sa, at the time di pa ako retired. Siyempre wala pa kaming bayad. Wala pa kaming pera, pambayad. Pero with less than a year, kasi gano'n ang mga, kasi may mga nagko-comment, it seems so smooth, naka-transition kayo agad. Well, it was a process. Hindi lang naman na, boom, bili bahay, lipat na kami. No, it was a process.
So, within that year, No, lahat, communication. back Kaya and parang forth. naging ano na rin, Kaya kami, we felt yung close. feeling ba na close naging to them, we oo. felt close sa kanila. Oo, ganun. kasi- Sila rin gano'n sa amin. Kasi parang lahat ng question namin, Yes. either by video or by messenger, meron kaming group chat na kasama ang engineer, ang realtor, Architect. pamilya sila at mga architect, at saka si Ena, we have a group chat, even to this day may group chat kami na nag-usap kami, pagka nag-message kami, tulog kayo, don't even answer. Dahil kasi iba tayo Ibang ng oras. Pero wala, it was smooth. So anyway, dahil doon, isa yun sa reason bakit kami nagpampanga. Kasi malayo ang Davao. price sa Davao. Pero, ganun pa man, pumunta Price-wise, kami ng Davao price-wise. ng September. Kasi hindi tayo pumunta ng Davao. September, Nung September nung umuwi kami last year, pumunta pa rin kami pumunta pa rin kami ng Davao. to visit the city. Pero at that time, nakapunta na tayong Pampanga. Hindi pa. Or tayong dalawa lang nakapunta na ng Pampanga bago tayo ng Davao. Tapos sinama natin si Bongbong. Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. I can't remember now. Hindi pa. Pupuntahan So, pa lang pumunta- tayo nun. Kaya nakasama si Bongbong dito. Hindi, pero pangalawang punta na natin yun nung sumama siya. Hindi yun una. Nagbayaran na tayo nun eh. Yeah. So nakita na natin ang Pampanga. Yeah. So pero, napunta na kami ng Pampanga, na-meet na namin sila in person. pero wala pa, hindi pa close. Wala pa, nothing's closed deal, wala pa. Pero nag-usap na. Tapos pumunta kami Ng sa Davao. Just to visit the city. It's beautiful, Clean. good food, Clean. you feel safe, totoo nga. It's clean, friendly ang mga tao. I can speak their dialect because I can speak Bisaya, I can speak Cebuano, But they also speak Tagalog. and they speak good Tagalog. So walang problema din sa kanya. Tapos, ang sasarap ng mga prutas, di ba kilala sila sa mga prutas at saka sa ano rin sa seafood. So it Oh was my very God, good. Ang sarap ng pagkain. But Kain hindi tayo namin feel. I remember, kain tayo ng tuna. Oh my God. Oh my gosh, ang tuna guys, tuna panga, tuna belly, Ooh. tuna na paksil. Oh. Oh my gosh, na ulo, Oh. paksil, alala mo? May video nun kami guys, nung kinain namin sa restaurant. Napakasarap. So everything was positive, but we Sarap. didn't feel the vibe. Yun. It's hard to explain. Yun. Pareho kami. Hindi, explain ko lang ng ano yan, Oh. ng maliit na ano, Oh, maiksi- sige, explain maiksi. mo. Kasi hindi ko ma-explain kung bakit ayaw namin. Kasi, pag move ka na for good sa isang lugar, kailangan yung vibe nandun, yung feeling ba, o kaya sa isang bahay. Okay? Kasi, doon ka na. Forever na yon. Kung dito, pinagkaloob ng Diyos sa amin dito na lang kami. Unless na lang napatamain kami sa loto, makabili kami ng additional na bahay, yun, exemption. Pero kung doon ka na, let's say, dito, yun, dito ka na, forever na namin to, para sa amin, yun ang palagay namin. Ngayon, pagka wala yung vibe na ganito, na feeling mo Wala yung yung feeling. lugar o yung bahay mismo, wala eh, hindi ka magiging happy. Hindi mo naman yan pwedeng isinubo mo yung kanin na mainit, iluluwa mo ulit. Dito ka na eh, binayaran mo na, pinagawa mo na lahat. Ano na eh, kumbaga dito ka na nga forever na nga So you eh. really have to know. So you have to To be have sure. to make sure na talagang yung feeling mo nandoon yung tinatawag na vibe nga. Ayun. So hindi, so ayun, pareho kami sabi ko, Parang hindi. okay ka ba? Kung ano ka ba, anong feeling mo na kung dito ba tayo or sa Pampanga or what? Kasi wala pa naman na final, di ba? Sabi niya, parang hindi ko dito feel. Ay, naku, sabi ko ako rin! Tsaka para bang yung bigla na parang ang naging feeling ko para bang yung na-miss ko lahat. Everything. Parang ang layo ko masyado sa lahat. Sa mga kamag-anak, you know. Yun, parang mahirap kang bisitahin. Oo, parang ako, kung pupuntahan ako dito, ang layo. Ngayon, kung pupuntahan naman namin sila, same thing. Kasi kung nasa Manila ka, pupunta ka ng Davao, magdadalawang ano ka pa, dalawang May aeroplano. Aeroplano Pwede, pa. merong straight na Manila, Davao, pero mas mahal. Meron din, magle-layover ka ng Cebu ng a couple of Cebu. hours or 4 hours maybe.
Tapos, Mas mura ng mas mura konti. ng konti. Siyempre naman, doon kami sa mura, di ba? Oo, pero hindi tayo nagdiretso tayo dahil kasi likaws tayo sa time. Hindi tayo Ganun ba? nag-layover. Ganun ba? Dumiretso tayo. Kasama namin ang kapatid ko that time. Kung sagbat maganda Davao, I want to go back. I want to go back to eat. Yeah, to visit. To I want to visit. go eat. Kasi marami naman kami hindi napuntahan. Yung Pearl Farm. To visit, vacation. Iba pang lugar hindi naman namin napuntahan. Gusto ko mapunta ng Samal Island. Yes. Oo. So, balang araw gusto ko yung balikan. Siya Yeah, rin me gusto too. niya rin balikan. Kasi marami kami hindi napuntahan. Kasi ilang gabi pa tayo doon? 3 gabi? 3 nights. Oo. Kasama namin kapatid ko. So, sa gusto-gusto. Pero para tirhan, doon kami titira. Yeah. Yun, mabuti pareho kami ng feeling. Yung vibe. Wala. So, ayun. Kaya, talaga kahit na ginusto namin yun, ipinagdasal namin yan noon, ipinagdasal namin yun ang Davao. Everything we plan. We ask for the guidance of the Lord. Pero isipin nyo, hindi nagmahal bigla. Yun ang nag-trigger. Pero kahit pa naman nagmahal yun, syempre kung gusto ng Diyos kami doon titira, bibigyan niya kami ng pera para doon, di ba? If it's God's will. At saka, everything will work out fine. Pero hindi, dito niya kami dinala. Which is, dahil pala, dito, we feel home. We feel at home. Oh, yes. Kahit na 4 na buwan pa lang kami dito, yes. we feel at home. Exactly. At tapos, I don't know, the people are friendly. Siyempre may mga masamang tao din sabihin ninyo. Kahit saan ka Ay, pumunta. don't trust everybody. Of course, meron kang reservation. Miski sa Davao, ganun hindi din. ka naman pwede maging praning na lang sa kada tao na meet mo, di ba? Basta, we feel at home. Kaya yun ang pinapasalamatan namin. Kasi pwedeng nangyari na, okay ka, may bahay na tayo, walang mortgage. Pero parang, I'm not happy here. Pwede kasing ganun, di ba? Yes. Para bang, I feel lonely here. Yes. I wanna go back to California or I wanna move back sa amin or sa Manila or, Yeah. pwede ganun pero hindi. Kaya sabi nga nung ibang natin, subscribers natin, yung mga kachat ko, sabi, mukhang bumata ka ng ng 20 years. Hindi naman 19 years lang. Kahit pag nagdadrive kami lagi. Para daw stress-free. Oo, kahit nagdadrive kami, lagi kami nagtatanungan, how do you feel, God? Do you regret na nandito tayo? Ay, pareho kami ng sagot. No. Ayaw ko, basta we feel good here. At saka laking pasalamat sa Diyos yan kasi nga, pwedeng it's the other way around. Kanya nga, that's God's will. Kasi naman, for example, kung hindi para sa iyo, kung hindi inilaan ng Diyos para sa iyo, no matter what you do, no matter what you say, lumuha ka man ng graba, lumuha ka ng dugo, hindi mapapasayo. Pero if it's God's will, pag humihingi ka ng guidance, humihingi ka ng Kasi ang Diyos naman hindi diktador, di ba? payo sa Kanya. Hindi naman na, wala kang choice, diyan kita ilalagay. Hindi naman siya ganun. Kasi, kung talaga ipipilit mo yung gusto mo, tapos hindi ka humihingi ng guidance, yes, ibibigay ng Diyos sa'yo, yun ang gusto mo Pero may consequence. Yan. Pero kung humihingi ka ng guidance at nakikinig ka sa guidance, kasi pwede ka namang humingi pero hindi ka makikinig, hindi ka receptive sa kung ano ang guidance. Yes. Hindi rin pwede. So anyway, yun. Kaya kami napunta sa question na paano kami napunta sa Angeles, Pampanga. Yeah. Maniwala kayo sa hindi dahil ginaid kami dito. Ang Diyos. Oo. Ngayon, ang burning question na hindi ko daw sinasagot, pero actually sinagot na ito ni Louie Boy several vlogs ago. Ano yan? Hindi ko lang ma-pinpoint kung saang vlogs. Time consuming na kung isa-isahin ko kasi Itatrack back mo pa. kasi nagkakaintuhan, di ba? Ang dami natin pinag-uusapan sa isang kaintuhan. So I cannot track back kung aling vlog ito. Pero sinagot niya na ito in passing tungkol sa trabaho niya. Kasi may nagsasabi, ikaw lagi mong kinakwento, nurse ka. Si Louie Boy, anong trabaho? Palaboy siya sa Amerika, hindi siya nagtrabaho. Palaboy siya sa Amerika, homeless siya, pinulot ko lang siya sa daan. No, of course not. Siya nga nang bigay sa akin ng papel Pumunta ako ng Amerika ng working visa. Tapos, yung employer ko, pinitisyon ako for permanent residence. Pero
working visa, H1A Working- visa. Yeah, Pero napakatagal ng processing if through employer. So, binago namin. Hindi, tsaka binigyan kayata, sinulatan kayata ng Oo, nakwento ko na rin yun. INS. Hindi, sinulatan ako noon. Nung hindi pa lumalabas ang board exam result ko. Kasi guys, I don't know now ha, pero sa panahon ko, 1994, nung dumating ako sa Amerika, working visa, you have 6 months within that time na kumuha ng NCLEX, yung board exam for nurses. Ngayon, swerte na ng mga nandito sa Pilipinas ngayon kasi you can take like kagaya Yes. ng pamangkin ko, BJ, congratulations! BJ! USRN ka na! Yung kapatid ni Shannon, si Shannon kagagraduate lang, di ba? Ng nursing, magna cum laude, nasa vlog din namin. Pero si BJ, anak ng, magkapatid si Shannon, si BJ, anak siya ng kapatid ko, bunso namin kapatid, si Bon at si Julie. Nakapasa na yun. Oo, nakapasa na si BJ ng NCLEX. So yung NCLEX or ang board exam ng Amerika, nakapasa na si BJ. Kasi ngayon, kung nandito ka sa Pilipinas, nag-graduate ka ng BSN or Bachelor of Science in Nursing, you can already apply and take the computerized NCLEX mismo sa Amerika. Dati yan, Amerika lang, hindi ka pwede mag-take ng board exam sa ibang lugar. Pupunta ka pa ng Amerika para mag-take ng exam. Ngayon, ang mga estudyante dito or ang mga new graduates, mag-review sila, mag-take sila ng exam dito pa lang sa Pilipinas. Ano na sila? Licensed US registered nurse na sila. Okay? So ngayon, yun ang nangyari kay BJ. Mga few weeks ago lang pumasa. So nang nandito sila, yung mga pamilya namin, hindi pa siya nagre-review pa lang siya noon. Tapos pag-alis nila dito, couple weeks later, nag-exam siya, pumasa siya agad. First take. Yay! Yeah, kaya yun, within this year. Within this year, hopefully, makakapunta na siya sa Amerika kasi meron nang nag-aayos ng papeles niya na may isang agency na tumulong sa kanya mag-review, mag-take na exam, at saka may mga napaalis na nandun na. So legit, excuse me. So legit. So anyway, sa kapanahonan ko 1994, you go to the States, Doon ka pala dapat mag-take. may magpipetition sa'yo as a working visa, H1A visa, skilled, kagaya ng nurse, skilled, engineer, skilled. So, skilled na visa, skilled worker na visa. And then within 6 months, you are supposed to take the board exam, hindi lang take, kundi pumasa. Okay? 6 months yun, mula pagdating mo sa Amerika. Ikukwento ko lang kasi this is important story kung bakit ako muntik nang na-deport. Okay? Within 6 months, kailangan mag-take ka ng board exam. Sa California, hindi ko lang alam sa ibang state. Ito sa California, in 1994. You have to take the board exam and pass it. Hindi lang take, kailangan pinasa mo within that 6 months period. Yun ang tinatawag na interim permit. You can work as a nurse, but you are not yet an RN. Dito tawag dito sa Pilipinas sa'yo RN, pero doon hindi. You're just a nurse, hindi ka pa registered nurse. Wala pa yung R. Wala pang registered. Nurse ka lang. Okay, so, I worked as an RN, pero may mga bagay na hindi ko pwedeng gawin. Like, pero ginawa ko na, pinagawa na rin sa akin, yung mga IV na yan. Kasi naman sa skill mo. Hindi, kasi fluids lang naman yan. LVN nga pwede. So anyway, within 6 months, you have to pass and, to take and pass the exam. So, ang ginawa ko, kasi sabi ko, ito pa, within that 6 months, pag sa start ng 6 months, nag-take ka ng board exam, you failed it, deport. Okay? Deport ka na kagad. Sabi ko, 6 months, pinasok agad ako na nag-petition sa akin, kinuwento ko na rin yan kung paano ko nakapasok sa trabaho na yun at paano akong pinitisyon. Hindi ko na uulitin ha. Balikan nyo na lang. Make it sure. So, sa 6 months na yun, sabi ko, susulitin ko yung 6 months na yun, magtatrabaho ako, mag-take ako ng exam towards the end of that 6 months. Mag-review. Kasi sabi ko, kung hindi ko maipapasa, madideport ako. So, at least nakatrabaho ako ng 6 months. Tapos, ang landi ko guys, within that 6 months, nag-nobyo na ako sa taong ito. Sabi niya, ano bang tinutok mo sa akin? baril. No, just kidding. Chinelas. Hindi nga. Chinelas. Ano ba sinabi mo sa akin nun? So sabi ko, so magtitake na ako towards the end of that 6 months, ano? Kasi at saka I have a belief
that God will help me pass the exam. So sabi ko, doon ako sa towards the end, mapapasa ko yun, no problem. Sabi niya, kung hindi ka mapasa, Hindi pa yun, wala doon. Kasi dito, nag-take siya ng nag-take board ako ng board exam. exam dito sa Pilipinas. 15 placer siya. 15 placer ako Dito, sa Pilipinas. Sa Pilipinas na board exam. Noong 1989 ako nag-graduate. 89, December 89 board exam. So anyway, sabi niya, di kung hindi ka papasa, pakasalan mo na lang ako para meron kang papel. Sa isip ko, okay, that could be a last resort. Hindi yun. Dumating muna yung sulat sa'yo from immigration. Naku, binibigyan ako ng kanggang ano lang, sabi mo. I know, kasi magdi-deport ako, sabi mo. Kasi yung 6 months na yung matatapos na, di ba? Katitake ko lang ng board exam towards the end of that 6 months. So wala pa yung result. Kasi ngayon, ano lang parang hours lang, within 24 hours, siguro na lumalabas na result. Dati, it will take a few days. Tapos i-mail pa sa'yo. Wala naman dating mga email. So, i-mail pa sa'yo yung papel, kaya it will take a few days bago mo malaman kung bumasak o hindi. So, bago po matapos yung 6 months, sinulatan ako ng immigration na your 6 months of interim permit is about to be completed, tapos wala ka pang lisensya. Be aware na sa ganitong petsa, dapat daw i-deport ako kasi wala pang akong license. Pero, nag-aantay na ako any day na dadating na yung result ko. And I have a good feeling that I will pass because I prayed about it on God. And I know God's promise that He will help me. Pero pinakita ko sa kanya, sabi ko, kamo. Ano sabi ko sa'yo? Naku, dideport ako kamo, sabi mo. Dideport ako, ha? Ano? Ito yung letter sa akin ng immigration. Naku, nandun nga, Akala ko hindi pwede. Hindi ako mapayag na ma-deport ka. Paano hindi? Ito sulat, hindi. Pakakasalan kita. Pero hindi kami nagpakasal, guys, kasi within the Hindi next pa kami nagpakasal, no? day or two, Tapos, dumating din yung... dumating ang Ay, result. hindi. Nauna pa rin yung petition ko. hindi, mag-asawa na tayo ng petition. Kaya nga. No, Okay. Pero dumating yung yung result pala, dumating dumating yung result. ng So, exam. tumawag ako sa employer ko, tumawag siya sa immigration, na may employee, Jerlyn May Anyover ang ko, maiden name ko, has passed the exam, and ganito kasi may letter of deportation siya. So, wala, sabi niya, disregard it, don't worry about it. So, inaantay na lang niya yung yung approval ng petition sa kanya. Ang tagal. Ang tagal. Nakakainit. Ilang taon. Yung pagka ganun kasi meron kang inaantay, especially yung mga ganon na mga sa petition. Sulat nga lang, di ba? Pagka alam mong may darating na sulat yung jowa mo, kinaiinipan mo di ba? Ay, wala pa yung sulat. Sulat nga yung text na lang. Di ba? Oo nga pala, no? Ba't hindi nagte-text sa akin ano pangalan ng Huyo? Huyo. Di ba? Ang tagal, Yung gano'n, kinaiinipan mo yung mga ganung bagay, di ba? Kaya siya, naiinip. Kasi 1994 ako dumating, nagpakasal kami 1997. Huwag mo na banggitin yung yes, dahil kasi malalang edad ko dun eh. Alam na nila, So, 1997, So ngayon, ayun, naiinip siya. Ako, alam mo, i-petition din kita, sabi kong gano'n. Para sa gano'n, dalawa ka ako yung naiinip ka, naiinip din ako kako. Sabi niya, gastos din yun sabi ko, huwag na. Oo, kasi another gas. Pero sabi ko, ganun din naman yun, petition din kita. Kasi magkano lang ang filing dati, di ba, na petition? Mura pa, Mura pero lang. mura din ang sweldo that time, so malaki na rin yun. Oo, sabi ko, hindi talaga, petition na kita. Ayun, petition ko. Mas nauna pa dumating yung petition ko. Tapos in-interview kami. At that time, buntis ako kay Angel noon. Kasi ano rin sila, stricto rin sila sa mga interview. Yung kaibigan ko, in-interview, separate rooms pa. Tayo rin, separate room din tayo Yes. Separate rooms, yung... Hindi kasi doon nalalaman ang yung mga fixed marriage that time. Oo, na papel lang. Oo, yung papel lang kayo naging mag-asawa, hindi kayo nagsasama. Kaya separated ang interview. Ibang kwarto siya, ibang kwarto si ganito. Tapos tatanungin siya, anong kulay ng ceiling nyo? Kasi kung hindi naman kayo nagsama, anong ceiling sasabihin mo, di ba? Yung kaibigan ko nga katrabaho ko sa Kaiser,
ay, hindi sila, totoo yung, sila, totoong kasal talaga. Sila hanggang ngayon, kasal pa rin sila, malalaki ng mga anak nila, halos kaedad ng mga anak namin. Yung isa nga, mas matanda pa sa anak namin eh. Talaga totoong kasal sila. Pero nang interview sila guys, nakakatawa kasi because of our communication, our language. Kasi for example, ang lalaki tinanong, ano ang gift mo, ang unang-unang gift mo sa kanya? Ikaw, tinanong ang lalaki, ano ang unang-unang gift mo sa kanya? Sa babae daw. Sabi ng lalaki, jacket. Okay. Yung pala sa kabilang room, tinatanong rin yung babae, yung kaibigan mo, yung tinatanong. ano ang unang-unang gift sa'yo ng asawa mo? Same Sabi question. niya, sweater. Sweater daw. Eh guys, sa Amerika, ang mga Amerikano, ang jacket sa kanila at sweater is not the same Very thing. specific. Sa atin, di ba? Pwede na yun. Suot mo, sweater mo, maulan. Pwede na yun. Jacket, sweater, naintindihan mo na yun. Yeah. Pero sa kanila, kanila very hindi. specific sila. Very specific. Jacket is jacket. Ang sweater is a different material, different style, iba. Mm-mm. Pero meron kasi silang abogado. So, pinaglaban ng abogado. Kasi hindi sila, so just for that simple question, hindi sila inapprove kaagad. Pero nilang abogado nila na they're Filipinos. Their sweater and a jacket is an interchangeable word. So, hindi yun reason na hindi nila alam ang ano. Basically, they're talking about the same thing. Yes. So, Protection to wear. So hindi na naging problema. So anyways, Marami. Meron din tanong ng mga, what do you prepare for breakfast for your husband? anong kinain nyo ngayon? Hindi, for your husband, anong prepare mo? Kung hindi kayo magkasama, anong sasagot nyo, di ba? Or baka mali, gawa ka ng sagot. Sinabi sa akin, hamburger, o sinabi naman niya, fried rice. Wala na. Hindi na, mali na. Doon nalalaman kasi by that time, doon marami kasi noon uso yung mga Uso kasi fixed dati yan, marriage. yung mga babayaran mo yung lalaki, pakasalan ka para may papel ka, or the other way around. So anyway, yun. So naging permanent resident ako, true na sa kanya. Pero hindi, yun ang dahilan kaya kami naging mag-asawa, or hindi yan dahilan para magkapapil siya. Hindi. Ano, mag-asawa na kami bago pa niya ako. Mm-hmm. Mag-asawa na kami. Kasal na kami 1997. Hindi ko lang matandaan kung it took another year or so bago ako naging permanent through his petition. Hindi kasi baka ma-misinterpret. Baka nag-asawa lang ako dahil sa papel. Ay, kaya pala naman inasawa ni Geraldine si Louie dahil sa papel. No. I was legal. I was never, not even one day na illegal ako sa Amerika. Legally entered the United States. Asawa kami, I still had a working visa, which is a valid working visa. Teka, yung bang kasal natin, ano ba yun? Ulit ba yun? Ha? Ulit ba yun? Ay, huli na. Nabola na kita. Ano pang kailangan mong malaman? So ngayon, next question tayo guys. Kung mahaba ito, titingnan ko pag-edit ko mamaya. Puputulin ko part 1, part 2 kung masyadong mahaba. Kasi kung napakahaba, mahirap din i-upload kasi matagal bago ma-upload. Yeah. At saka total yun naman ang gusto nyo, di ba? Kami message lang ni Leo. Hi Leo. Teo, I'm sorry. Teo Dominguez. Dominguez pala yun. Kaya Teo. Lang yun. Inano ko lang dahil kasi Teo D-O. Alam mo alam ko ang last name niya, Dominguez. Kaya nga ako, sinabi ko lang. Sinabi niya Dominguez? Oo, kaya parang ano ko na lang, in-anticipate ko na lang yung Teo D-O Dominguez. Ginawa niya lang short. Hi Teo. Alam mo sabi niya kanina? Ang tawag niya sa akin, ano? Madam Defensor. Yun ang tumatawag sa kanya, Madam Defensor. Para daw ko si Miriam Miriam Defensor Santiago. Sabi niya kanina, sana mag-vlog ulit kayo, yung kaintuhan. Sabi niya gano'n. Kasi yun ang paano ba sabi niya? Parang pag-uwi niya. Paghiga niya, TV na ang niya, inaantay niya na yung namin kwentuhan. At saka yung mahaba ayan, Teo huwag mong puputulin niya, mahaba yan. Hindi, tsaka maraming nga nag-aantay yung kwentuhan natin. Kaya doon sa kaintuhan, enjoy daw sila. Para lang sa mga nai-enjoy again doon sa mga naiirita, please plug your ears and just watch. And also,
press like and then subscribe. Yun. Guys, Pero plug your ears, don't forget. every comment and every like, thumbs up Will help. will help us, and we appreciate it. Thank you so Yes. much.